Nagagalit si Papa at madalas silang magtalo ni Mama. Katwiran kasi ni Mama ay pera niya. Samantalang ang pera ni Papa ay pera naming lahat. Yung pera ni Mama diretso sa nanay niya. At ang pera ni Papa ang pang-araw-araw namin. Okay lang naman sanang magbigay kaso nagigipit na rin kami. Ayaw makinig sa amin ni Mama kasi mga anak niya lang daw kami. Hindi siya papatalo sa amin. Ang papa ko isang construction worker. 3K a week yung sahod niya at diretsyong lahat yon kay Mama. At yun ang pantusto sa pang-araw-araw namin. Hindi na nagagawang magbigay ng pera ng papa ko sa nanay niya. Pero noon naman ay nakakapagbigay siya. Nung may sakit ang nanay ng papa ko, kalahating sako ng bigas kada buwan. At ilang buwan lang namang nagbigay si Papa. So ngayon ay na-stroke naman yung nanay ng Mama ko. At walang nagbibigay ng pera kundi ang Mama ko lang. Kasama ni Lola yung mga kapatid ni Mama sa bahay. Na nasa edad na 30 plus na kaya't kayang-kaya na ring magtrabaho. Ang kaso ayaw magsipagtrabaho kasi mga tamad. So wala talagang aasahan sila kundi ang Mama ko lang. Lagi silang humihingi ng pera kay Mama every week. Depende kung 500, 800, 1.5 or 1K ang ibinibigay ni Mama. At sa loob ng isang buwan ay nakakabigay siya ng ilang beses. Raket-raket lang ang trabaho ni Mama ko kaya maliit lang din talaga yung kinikita ng Mama ko. May nag-aaral na 2 high school at isang college ang mga magulang ko. Kaya't yung 3K a week na sweldo ng Papa ko at konting kita ng Mama ko sa raket ay hindi sumasapat at madalas kaming kulangin. Pero dahil nga na may sakit ang lola ko, yung mama ni Mama ay nagagawa pa rin naming makapagbigay. At ito na nga nagagalit na si Papa. Kada linggo kasi ay nagpapadala si Mama kahit na alam naman niyang gipit na kami. Madalas silang magtalo na ang katwiran ng aking ina ay pera naman daw niya yon. Kaya't wag daw makialam ang Papa ko. Samantalang lahat ng kita ng Papa ko or sweldo niya ay pera naming lahat. Samantalang tong si Mama laging nakabigay dun sa nanay niya. Samantalang kaya namang magtrabaho ng mga kapatid ni Mama para may pantustos dun sa kanila. Pero hindi sila nagtatrabaho kahit na nga nasa 30 plus na yung mga yon. Dagdag inis pa kay Papa na kapag daw walang pera si Mama ay pinipilit niya si Papa na gumawa ng ibang trabaho na para may iba pang income. Samantalang siya pag may pera bigay agad sa nanay niya at mga kapatid niya na sa tuwing mag-chat ay kailangan ng pera. Tsaka sabi ni Papa okay lang naman daw magbigay si Mama. Ang kaso nga gipit kami ngayon. Kailangan kasi ng advice ng Mama ko sa ibang tao kasi ayaw niyang makinig sa advice namin ni ate. Na kami daw kasi mga anak niya lang at hindi daw siya magpapatalo sa amin. Mabait naman si Mama, responsable at mapagmahal namang ina. Pero ramdam ko rin naman yung pagod ni Papa. Pinipilit niya si Papa na pasukin ng ibang trabaho na para madagdagan yung income namin. Na kahit daw anong trabaho ay pasukin. Pero si Mama kapag naman nagkarakit ay bigay naman din agad sa nanay niya. Sorry Mami Len kung paulit-ulit kasi kailangan ni Mama ng advice. Letter sender, Sherina. Ang unfair ng mama mo pagdating sa inyo. Ganyan lang kayo i-set aside. Hindi man lang kayo i-priority kahit nagipit na. Andun na tayo na na-stroke si Lola at kailangan ng sustento. Yung mga kapatid niya nakakatiis. At yung mama mo kayo yung tinitiis. Ibang klase. Pera niya lang at ang remedyo pag nagipit. Pigain ng papa mo. Bakit ganun? Walang teamwork. Dinaig pang byudo ng papa mo eh. Honestly, nakakapagod yung ganyang setup. Bakit hindi pag-usapan ng magkakapatid yung responsibility kay Lola? Pag-ambagan sa gamot. Or gamot at pagkain ang ibigay ng mama mo at hindi cash. Baka sakaling kumilo sa mga kapatid na tamad at makaisip silang magtrabaho. Kasi if iniisip ng mama mo si lola mo, isipin din niya yung papa mo. Atake ng iba na ang giver daw ay more blessings. Ang tanong, nasusustain ba ng sapat ang sariling pamilya? Or conflict sa pamilya at tuloy-tuloy na stress lang yung dala? Kasi nagiging unfair sa partner at sa anak. Kahit yung tulong sa parents is good intention. Again, we can help our parents, yes. Pero wag naman dumating sa point na madihado yung sarili nyong pamilya. Hindi kadamutan ang tawag doon. Kasi when you get married or nagbuo ka ng sarili mong pamilya, priorities change. Your spouse and children should come first. Tsaka tanong ko lang, in case of emergency ba, matutulungan ba siya ng mga kapatid niyang batugan? Na kapag nagkasakit ba yung papa mo, kaya bang ipahinga? O baka naman tuluyang kayod hanggang tuluyang mamahinga? Tsaka tanungin mo rin yung mama mo kung sakali gawin ng papa mo yung gawain niya. Papayag ba si mama mo? Sa malamang na hindi, ano? Magkakaari ba yun ni mama mo matching?